Good morning. So ayan, katatapos ko lang magdilig. For the past days, umuulan dito sa amin. And etong mga plants na to, nasa gilid ng bahay. So hindi sila masyadong nababasa. Nababasa lang sila kapag malakas yung hangin. So ang tendency is humihilis yung tubig kapag may malakas na hangin. Kaya yun lang yung time na nababasa sila. Although hindi ganun kabilis yung pagdidilig dahil rainy season na, no? So kahit umuulan, kapag hindi talaga tayo nagdidilig ng mga halaman, may mga iba sa kanila na nagda-dry din yung potting mix. So kailangan din ng water, kailangan din silang diligan. So kagaya nito, ito yung mga plants na nasa bandang baba. Dito pa rin sa gilid ng bahay. Ayan, so umaga ngayon, ayan, tingnan nyo kung gaano sila ka-fresh. So nag-check na rin ako, no, kahit kahapon, nag-check na rin ako ng mga ibang dahon nila. So may mga na bulok din, may mga nagkaroon ng sakit. So tinanggal ko agad yung mga dahon para hindi na mahawa yung ibang plants and yung ibang dahon ng plants na naapektuhan. So yan, ito yung ating Aglaonema pastel. Ayan. Very light yung kanyang mga dahon. Ayan. Doon ang ating white bamboo. Ayan. Ayan, yun yung ilan sa mga 10 carat. So, dyan. Etong line na to, ito yung mga nasa bandang baba ng lalagyan ng halaman ng plant rack, no? So, ito yung halos nababasa kasi yung tubig ulan, so dito bumabagsak, pagkabagsak sa ground, tumatalsik, so nagbabounce yung tubig, kaya nababasa talaga sila kapag umuulan. So ayan, so nung nagdilig ako kanina, hindi ko masyadong diniligan kasi nga nababasa sila sa ulan para naman hindi sila ma-overwatered. Ito ang ating Harlequin na very healthy. So ayan, itong ating Vanilla Panama. Ayan. Itong ating Unicorn Aglaonema. Very light yellow ang kanyang kulay. And of course, itong ating mga pakaipet na super ganda. Yan. Yan sila. So, dito sa bandang taas, ito talaga yung hindi masyadong nababasa sa ulan. So, dito ako nag-focus sa pagdidilig kanina. So, para maging malinis din yung kanilang mga dahon. In-spray ko yung kanilang mga dahon and at the same time, ang kanilang potting mix binasa ko, no? Yan. Yan ang ating magenta na super ganda ng kulay, napakatingkad. Yan ang ating orange stardust na hindi pa ganun karami yung mga dahon. Ayan sila. So ito, I'm not sure kung cherry aglaonema to, no? Ito madami siyang dahon nung nabili ko. So nagkaroon siya ng sakit. Tinanggal ko agad yung mga dahon na na-damage. Kaya ito na lang yung natira. I think 5 leaves na lang. Yan. So, ito naman yung ating mga maliliit na aglaonemas dito sa side na to, no? Ayan ang ating Miss Thailand. Ito. I think jackpot to. Yan ang ating tricolor, ang ating baby unicorn, ang ating ended or yung pink lookbay. Ayan. Kanina nung nagdidilig ako, I think ito. Ito ang may sirang dahon. Ito siya. So, tatanggalin din natin to. Ito ang kanyang sirang dahon. So, nakita ko to nung nagdidilig ako. Wait, alisin ko muna siya dito. Ayan. So, sira to. Kailangan tanggalin. Ayan.
Mabagal lumaki itong plant na to. Ating White Legacy. Yan siya. So, ayan ang ating mga maliliit na aglo. Ito sa bandang baba. Ito yung iba. Yan, meron ding isa dito. So, kapag tag-ulan, ito yung times na talaga na kailangan nating i-monitor, no? Mas mabilis silang magkasakit, mas prone sila sa sakit kapag tag-ulan. I remember, no, nagka-lesson na ako last year. Dito kasi sa amin, yearly bumabaha basta may bagyo. Kasi malapit kami sa Pampanga River. So, nagkasakit lahat ng mga aglo ko, halos namatay sila. So, nag-start lang ako mag-collect noong February. Namatay lahat ng mga aglo ko nung last year na tag-ulan tapos bumaha. Ayan, ito yung sa bandang baba, yung kagaya kanina pinakita ko. Ito ang ating sundrop. Ito, nakalimutan ko yung kanyang ID. Nakala ko kanina to nasisira or nabubulok. So, meron siyang variegation sa kanyang dahon. Ayan, kung makikita nyo. Tapos dati kasi puro white yung mga spots na, no. Kaya lang habang tumatagal nagiging parang pink or light orange yung kulay ng dahon. Ayun siya. So mas maliwanag mo. Yan. So ito, yan, makikita niyo yung pagka light pink. Ito kasi yung white, parang white. So yung difference nila, ayan. Habang tumatagal, nag-iiba din yung kulay ng kanyang nakamix na color sa dahon. So, ayan. So, dito sa section na to, bandang baba din, no, pinagsama ko yung mga amber. Ayan sila. Ito, no. Ito yung green na amber. As compared dito sa dalawa, tignan nyo yung difference nila. So, more of dark green ito. Ito mga yellow. Itong ating super lush na andini. Ayan, makikita nyo siya. Ayan. And itong ating camouflage. Ayan siya. Ito yung kinat ko na. So, nagpropagate ako dito dahil nabubulok siya na nung ilang days after ko siya mabilis. So, inagapan ko na, no. Sinave ko na tong plant na to. Kaya ito, nag-start na siya ulit. Ayan, itong ating white rose. Ito yung ating mga maliliit na tycoon. Ayan, medyo malambot pa sila. Ito, lumago ng lumago. Itong ating philodendron micans. Ayan, dumikit na sila sa pader. And itong variegated ZZ plant. So, ikakat ko din to one of these days. Dito sa area na to, yung ibang aglo and yung ibang plants na under the net. So, kapag umuulan din, bumubuhos pa rin yung malakas na tubig. Kaya yung ibang area dito, basang-basa talaga sila. Tingnan niyo itong mga photos. Yan. Fresh na fresh sa tubig ulan. So, dito sa bandang baba, yung ibang aglo. Ito yung Harlequin. Nilipat ko rin siya dito. Ayan. Dati nang damage to nung nabili ko pa siya, no? Pero may mga bagong dahon na rin na lumabas. Ayan. Itong ating isa pang andini. Ayan. Very healthy. And ito, hindi ko alam yung ID, nakalimutan ko. Pero nung nabili ko siya, sabi ng seller is local andini. Magkahawig sila ng, let's compare, no? Ito yung andini. Ayan, magkahawig naman sila.
Mas maliit lang itong dahon nito. Ayan, tapos sa taas, yung ibang plants pa rin, photos, saka yung ibang aglo na maliliit. Ayan. And that's it for today. Thank you for watching. So, reminder again, no, kailangan nating i-monitor ang ating mga plants, lalo na ngayong tag-ulan, kasi mas prone sila sa sakit, no? Para mapanatili natin silang maganda and healthy.